So gusto mong hintayin ang 2025 Honda PCX 160. Sa totoo lang, wala pa talagang announcement ang Honda tungkol sa bagong PCX 160. Pero kamakailan lang nilabas na sa Europe ang bagong Honda PCX 125 na kung saan malaki ang chance na ganun din magiging itsura ng bagong PCX. Makina lang ang may iba. Kaya tara, isa-isay na natin. Teka, bago tayo lumabas, meron lang muna akong kailangan gawin dito sa PCX. Due date na ng change oil ko eh. Pero syempre, doon tayo sa gamit nating oils mula noon hanggang ngayon. Ito ang Havolin Supermatic 40 10W40 pang scooter. 10W30 talaga yung nakasulat sa manual pero wala naman magiging problema yan. 800 ml which is sakto lang sa PCX at nakuha ko to na may kasama ng gear oil. Kung bibili kayo nito, meron naman sa mga Caltex stations. Ang kalmado kasi manakbo ng PCX kapag naka-Havolin. Mataas ang oil rating pagdating sa API, SN, tsaka hindi ganun kainit sa makina. Swabe gamitin to eh. Kaya tara, salpak na natin. PCX na isang taon na mahigit sa akin. Magko 4,000 kilometers na rin pala na itatakbo. Pang dito-dito lang kasi ito eh. Gaano kadalas magpalit ng langis sa scooter? Ang ginagawa ko every 1,000 kilometers o 1,500 kilometers. Teka, painitin ko lang saglit yung makina bago natin palitan ng langis. Natin ngayon ilalagay ang pangmalakasan. Meron namang indication yung bote sa gilid kung ilang ml na lang natitirang sa aling di nyo maubos. Ang madali na tanggalin yung takip niya. Dati nalagyan ko pa ng smiley ito eh. Iyon, ganda ng pagkapula talaga. Saktong 800 ml naman to. Busin na natin. Bundle tong nakuha natin eh. May kasama ng gear oil. SAE 8W90 na 120 ml, sakto sa PCX. Hindi naman necessarily na magpalit ng gear oil kasabay ng change oil kasi every 3,000 kilometers ang palit ng gear oil eh. Pero andito na din eh. E di palitan na rin natin. Start. Ayan, umikot ang langis. I-check gamit ang dipstick. Approve! Halos mag-aapat na taon na din simula nang nilabas ng Honda ang PCX 160 at by far, ito ang pinipili ng karamihan dahil sa mga may offer ng scoot na to. Elegante, may dating, malaki ang compartment, tipid, reliable at kung ano-ano pa. Kahit nga ako napakuha eh. Ano-ano mga dapat nating asahan sa bagong PCX? A front redesigned headlight. Medyo pares ng itsura ng PCX natin pero may U-shaped LED na so mas mahabang daytime running light. Pero parang hindi sila nagkakalayo ng itsura sa PCX na meron tayo eh. Hindi ko alam kung bakit nakikita ko ang Honda Click sa bagong headlight ng PCX. Andun pa din yung malaking black visor, malaking part para maging attractive yung front end ng PCX. Redesigned passenger pegs as well. Pero mukhang mas gusto ko yung luma. Updated na din ang taillight, yung dating dalawang linya, ginawa nilang isa. Pero katulad ng front end, hindi mo masyadong mahalata ang pagbabago. Kung kayo ang tatanungin, ano mas gusto niya sa taillight? Yung bago o yung luma? Unang tingin, hindi mo agad mapapansin na 2025 ang PCX mo. Pero ang malaking pagbabago ay yung magiging cockpit. Yung dating ganitong cockpit, ganito na ang itsura. Mas moderno na. Yung dating chrome handlebar, may cover na. Itong part na to medyo subjective. Ewan ko, para sa akin mas gusto ko yung ganitong klaseng handlebar na kumikintab. Para sa akin, isa to sa mga nakakapagpa-benefit ng pagka-elegante ng PCX eh. Ang hindi ko lang medyo trip, nakikita yung mga wires. I mean, itong mga to. Pero dahil sa bagong handlebar cover, matatakpan niya to. So, mas malinis tignan. Pero ang isa sa mga masasabi kong malaking update para sa bagong PCX, meron na tong 5-inch TFT screen na katulad ng 2024 Honda CB650R. So, ito, alimutan nyo na. Ito ang display ng 2024 CB650R.
Nice looking display na para bang nasa operating system ka ng Windows dahil sa mga square icons. Expect halos ganito din ang magiging itsura ng bagong PCX. Fuel gauge na patayo, access sa settings on the right side, odometer at trip meter sa lower right, at circular tachometer na may speedo sa gitna. Alam ko pwede mong gawin dito yun eh. Display type. Yeah, parang ganito. Pero ang isa sa mga nagustuhan ko sa bagong PCX ay meron na tong Honda Road Sync. Ito ang app na kung saan pwede mong i-connect ang bike mo sa phone mo. Hindi katulad ng ibang motor na masabi lang na may Bluetooth connection. Mas convenient ang Road Sync. For example, nandito tayo sa weather. Fetching weather forecast. This is the weather forecast for Dasmariñas. At gusto mong malaman ang forecast. Temperature will be overcast clouds and 25 degrees Celsius. Ay, yaman na, masyado madaldal to eh. Meron din kayo navigation. Temperature is navigation. Press right to select destination. Ang cool, no? Voice search. Press right to start navigation. Music. Press right to play. Also, pwede nyo matagal ng music. Music app error. Check the app. Music app error. Check the app when parked safely. Or press right to read music. Press right to play. Para matagal ang mga information dito sa Road Sync, meron naman tayo cursor dito sa left handlebar. Voice search. Press navigation. Weather in city of navigation. Music. Press volume. Press right to music. Press right to play. Also, binago na din ang switch gears. Kung nasanay ka sa ganitong switch ng PCX, kalimutan nyo na yan. Dahil ganito na ang itsura ng bagong switch gear. Halos pareha sa bagong CB60R. Actually, hindi halos ganito talaga. Passing light button para sa traction control. Toggle button para sa display. Press navigation. Music. At ito na siguro ang pinaka hindi ko nagustuhan sa ginawang update ng Honda. Yung busina. Maliit na tapos ang hirap pa makapa, lalo na kapag naka-gloves kayo kasi sumasabay sa karuban ng buong switchgear. Hindi katulad ng dati na makakapa mo talaga kasi ang laki ng button ng busina eh. 2 months na sa akin to pero aminin ko, hirap pa rin ako dito sa button ng busina. At nasa baba ang turning switch. You will still have the same setup katulad ng PCX na to. Idling stop system for better fuel economy. Malaking tulong to kasi ikakat niya yung power ng makina lalo na kung nasa traffic light kayo. Hazard button na malaki-laki at ignition switch sa baba. May heated grips lang na lumabas sa European model pero I doubt hindi nila ilalagay yan sa Asian countries. Pinalaki na din ang bahagya ang compartment from 30 liters, 30.4 liters na sa bagong PCX. Hindi ganun kalaki yan pero at least lumaki para magkasya mga helmet nyo. Seat height from 764mm magiging 763mm na lang. Bumaba, pero para sa akin hindi mo masyado mararamdaman yung 1mm na binaba. 4D suspension, naka-dual shocks pa din, katulad nito. Pero nilagyan na nila ng gas charge reservoir. Yes, may baso na, kaya mas mapapaganda pa quality ng ride nyo. Para sa engine, mukhang gagamit pa rin to ng parehas na 157cc displacement, 4-stroke liquid-cooled 4-valve single overhead cam na gumagamit ng ESP Plus technology. Hindi lang natin sigurado kung anong tweaks ang gagawin ng Honda para sa 160cc displacement nila. Pero para sa European version na PCX125, binago nila ang ECU setting, catalyzer position, at bagong auto sensor. Siguro, maghintay na lang tayo sa magiging announcement ng Honda Philippines kung ano man ang magiging pagbabago para sa makina ng bagong PCX 160. Other than that, ganun pa din naman, nakakilis ang ignition, same setup ng switch katulad nito. May answer back pa rin katulad ng dati. Syempre, anti-theft, hindi rin mawawala to. ABS harap, pero mukhang hindi pa nilalalagyan ng likod. Pero malay nyo, magkaroon ng himala. Kailan ang labas? Mukhang malabo-labo pa tong part na to. Kasi wala pa tayong official announcement galing Honda Philippines Pero at least may glimpse na tayo kung ano man ang magiging itsura ng bagong PCX at kung ano man ang may offer nito. Let me know what you guys think sa bagong Honda PCX 160. Kukuha ka ba nito once na lumapag na dito sa Pilipinas? Let me know in the comment section down below. Kaya mga cutie kung nakatulong tong video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Kaya mga cutie see you po sa next content.